Sa kabila ng mga kwento ng pag-asenso na nakamit sa pagiging masipag at madiskarte, hindi pa rin maikakaila ang kahalagahan ng edukasyon sa pag-abot ng tagumpay. Pero dahil na rin sa hirap ng buhay, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong makuha ito. Ito ang naging realidad para sa nooy high school student pa lamang na si Darmay Tan. Hindi kasi sapat ang kita ng kanyang mga magulang para siya ay pag-aralin. Nung elementary, pag mag-honor student po kayo, libre po kayo the next school year. Nung high school, nakapasok ako sa UP High dito sa Cebu. Aabot sa 5 hanggang 7,000 kada semester ang kinakailangan niya para makapagpatuloy sa kolehiyo. Bukod pa rito ang ibang mga bayarin at pang-araw-araw na gastusin. 4 po kami magkakapatid. Ako yung pangalawa. So yung kuya ko hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Talaga iniisip ko lang na magiging maganda yung buhay ko kapag makapagtapos ako. So yun po yung nagiging motivation ko na sa future, gusto ko pong mas maginhawang buhay, nakakain kung ano yung gusto kong kainin and then makakapagpunta ng mga ibang lugar. Pero ang pinakamasakit, ang paniniwala noon ng kanyang ama na para sa isang babae, sapat na ang makatapos ng high school. Mula sa 4 hanggang 500 bagong scholars taon-taon, umabot na ngayon sa mahigit 1,000 ang kayang suportahan ng foundation ng pinakamalaking conglomerate sa bansa. Bakit umabot ng 1,000 plus? Natuwa kami at meron mga maraming partners na sa ibang companies ay gusto naman mag-adapt ng sarili nilang scholars. Kaya mahigit 1,000 ang magiging freshmen namin for this school year 2024-25. At si Arturo na ngayoy Assistant Schools Division Superintendent ng Taguig at Pateros sa mga matagumpay na nakapagtapos sa tulong ng ibinibigay nilang scholarship. Talagang utang na loob yung kay Tatang kasi definitely ako yung kauna-unahang college graduate sa pamilya namin eh. Ako rin yung nagsilbing breadwinner during that time. Kagaya nila Darmay at Arturo, lahat ng aplikante dumaan pa rin sa masusing evaluation para masigurong makakaabot ang tulong na ito sa deserving na kabataang Pilipino mula sa mga vulnerable communities. So nag-apply po ako. I think it was after more than a month ng lahat ng process, in-announce po nila kung sino yung nakakuha ng scholarship. At kapag nakapasa, buong suporta ang ibinibigay ng foundation para matulungan ang kanilang mga scholar. Hindi lamang sa paghasa ng kanilang kaalaman, kundi pati na rin sa pagpapatibay ng mga kasanayang makatutulong para maging maganda ang kanilang karera sa napili nilang propesyon. Kahit nung mga bata pa kami, education talaga ang binigyan ng diin ng nanay ko. When I was a college student, since I was an SM scholar then, one of the programs of the SM Foundation during summer or even during Christmas vacation, we are invited to serve in the department store or even in supermarket. Sometimes I work as a bagger, gift wrapper, salesman. Pero during that time, sinusweldohan din kami ng SM. Kasi nga, gusto rin ni Foundation na ma-instill sa amin yung value of professionalism, value on how to value money that we earn, and at the same time, yung experience. Kasi experience hindi yan mababayaran eh. Bukod sa regular classes nila sa kanilang mga eskwelahan, ang SM Foundation nagpo-provide naman ng in-house training sa kanila. Kagaya ng seminars, meron mga assemblies, meron din mga like Christmas parties, at saka yung mga iba-iba pang okasyon. Habang sila pa ay nag-aaral, sinisigurado namin na magkakaroon sila ng pagkakataon na makilala ng ang iba't ibang companies ng SM Foundation. Meron din kaming program ngayon, ang tinatawag ay internship program, kung saan kung malapit na silang mag-graduate, dinahanapan namin sila ng lugar sa bawat company ng SM para matutunan nila yung actual work. Sa loob ng mahigit 3 dekada,
Nakapagpatapos na sila ng halos 5,000 scholars. Masaya po. So, 2 times ako nag-graduate in school and yung SM. Actually, before po ako nag-graduate, may nag-job offer na po sa akin na IT company. So, yun po yung first job ko right after graduation. And then with that background naman po, yun din po yung ginamit ko to start my own software company. Bukod sa paghahanda sa kanilang profesional na karera, malaki rin ang bahagi ng programang ito sa paghubog sa kanilang pagkatao na maging mapagmalasakit at bukas palad sa kapwa. Yung SMFI po, every year, nung scholar po ako ng college, meron kaming community service. We went to orphanage, to home for the aged, and nag-volunteer din kami nung Gawad Kalinga. So, that taught me po na kung ano yung blessing na matatanggap mo, mas mabuting i-share mo sa iba, to always pay it forward. Yun yung messaging nila. So, ngayon po, when the company was starting to do okay, kumuha din po kami ng high school scholars. And then 2 years ago, nag-start na din po kami ng paunti-unti po ng college na scholars po. Malaking salamat po sa SMFI kasi they're able to guide me and a lot of the other scholars, not just sa, yun nga, sa pera, but also really on who we will become, the kind of people that we will become after po nang makapag-graduate po kami. Kung ano yung narating ko ngayon, definitely bahagi po ang foundation dito. May you grow continuously and may the blessings of the Lord be always in the foundation and to the simpan. Mula sa mga pasilidad at kalidad ng edukasyon, maraming aspeto ang kailangang baguhin at pagbutihin para makamit natin ang tunay na pag-unlad. At sa tulong ng mga organisasyong pumupuno sa mga kakulangan, mas maraming oportunidad at pantay na pagkakataon ang nagbubukas para sa mga nakararami. Ang misyon ng scholarship program ng SM Foundation ay bigyan ang Filipino youth ng pagkakataon na makamtan ang a brighter future for him or her sa pamamagitan ng access to quality education. Hanggat marami pa ang nangangailangan ng edukasyon pero wala silang means para bayaran yun, tuloy-tuloy pa rin ang programa ng scholarship.